Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Asin sa Kakambi, Kamsur Online. Kakambi Network News. Kakambi Network News. Mga tugang marilaga po sa Indo, altaw ng Biyernes kunyan. Oring Biyernes ka, bulan na Hunyo taon 2024. Hunyo 28 taon 2024 kunyan. Yawan naman kami para ihatod sa inyo ang amin ng mga baretang sarabay maantabayaran sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakambi Network News. Kakambi Network News. live kita na antabayaran sa 99.9 DWEB FM Kamsur. Halip po dyan sa Rinconada area. Nadadawag man kita sa 99.3 KM Kakampi Partido area. Asin sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarabog bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Halip ang purigdi sa studio kang Kakampi Kamsur sa Tabuco, Naga City. Bara ko si Iban Bulawan sa lado teknikal. Ako si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Munyan. Ini ang Kakambi Network News. Mga bareta ko dyan ay sa lado nasyonal. Igual ang napili si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bagong Secretary kan Department of Education karibay. Kadagbutas sa pwestong si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Marcos, i-anunsyer niya ini bago matapos ang simana. Dahil niya man dapat iwalat na bakante ang DepEd ulit importanteng departamento ini. Sinabi pa ni Marcos na mayo man itinaong rason si Duterte sa pagdinimitir sa pwesto bilang Secretary kan DepEd as baging Vice Chairman ka National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Matandaan na nagsubitir ng resignation letter si Duterte karagtaligod na Hunyo 19. Abuton sa 6.35 trillion pesos ang propostong 2025 national budget kam Pilipinas. Sigun ki Budget Secretary Amina Pangandaman, ini 10.1% na masalangkaw kan ngunya na 2024 budget na igwang 5.767 trillion pesos. Dagdag pa gani, may dakunang parte kang budget ang sektor kang edukasyon, health, social protection, asin man agriculture. Depensa kani na kaya mas salangkaw inining 10.1% na hulit natungod sa midterm election sa masunod na taon. Bantang ang masalangkaw na national tax allotment asin ang bagong lay na naglalangkaw sa allowances ka mga partokdo. Nakatala ni presenta rin sa mabot na Hulyo 2 sa cabinet meeting ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Asin ipipresentar sa Kongreso sa Hulyo 29 sa simana matapos ang State of the Nation address kang Presidente kan Pilipinas. Kinumpirmar kan Department of Health na nakapagristo si daring paglangkaw kang kaso kang leptospirosis sa Pilipinas. Huliman kang pag-uran asin pagbaha pasado sa gribong wild waterborne illness, influenza-like illness, leptospirosis and dengue monitoring kan DOH na obserbaran subot nila na ang morbidity week 24 o Hunyo 15 taon 2024, ang kabilugan na bilang ka mga kaso kang leptospirosis nasa 878 na. Dawaranganin ka mga sanaban kang bilang kang 1,769 leptospirosis cases na nairistro sa kaparehong panahon kan nagtalikod na taon. Daobserbaran man kan DOH na nagpupunang maglangkaw ang weekly case count kang helang uliban sa mga paguran. Sigun pa sa DOH, alis sa anom sana na nairistro kan Marso 5 sa 18, Upinabot na sa 60 kaso na iristro kan nagtalikod na Mayo 19 sundong Hunyo 1 na sinundan kan 83 na kaso kan Hunyo 2 sagkod Hunyo 15. Pwede pa man subot maragdagan ang nasabit ng case count sa oras na maglawag na ang mga anabanang report manang unigdi. Sabi kan DOH, apura sa Zamboanga Peninsula in Northern Mindanao Regions, gabos na riyon sa Pilipinas nakapagristo ng paglangkaw ng leptospirosis cases
pon sa nakalis na bulan. Nakapag-restruman ang DOH ning 84 na kaso sa pagkagadan uli sa leptospirosis sa good kang Hunyo 15 sila. Ang leptospirosis sarong bacteria infection na naibabalyo sa tao kanmar may bang hayop arog ka mga kino sa tao o ati kan tao sa pagikan sa idang waste products, ihi na nahalo sa daga, tubig, asin man sa vegetation. Mientras tanto, nagpatalid ang DOH na kunday amay maagapan ang leptospirosis sa tao, pwedeng magresulta sa pagkaraot kang bato o kidney, meningitis o paggatok kang membrane sa palibot kang utak, asin siriman liver failure, panipisilan sa pagangos, asin baging dagos na pagkagadan. Magkapareho ang fingerprints din da suspended Mayor Alice Guo kang Bamban Tarlac asin Guwang Ping pasado sa resulta kang examination ka National Bureau of Investigation. Ini ang pigbuyagyag ni Senador Risa Ontiveros kasugma asin sigun saya nagpapatunay ini sa sayang pagduda na peking Filipino si Guo. Sinabi pa ni Ontiveros na nagpapamalo sa naman o nagpapanggap na Filipino si Guo para tahuban ang mga krimen na isinasabit sa mga Philippine Offshore Gaming Operator Hub. Inagad niya sa Office of the Solicitor General na rikasada ang pagkasagat ng co-warranto case para mapanimbag sigo sa mga krimen. Pero sinabi ng Tuberos na mapadagos ang pag-iimbestigar para aramon ang pinakapuon kan mga illegal na aktibidad na isinasabit sa mga pogo. Alas 5:14 ang oras niya tungo niyan mga tugang. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Senado Nasional, nag-agi ning haranihan sa El Nido, Palawan ang pinakanakulang lunadang pandagat kan China Coast Guard na inapod na monster ship. Sabi kan Philippine Coast Guard kasugma, sinabi ni Commodore J. Tariela, takapagtaram kan PCG para sa West Philippine Sea na namantinir kan CCG 5901 ang haraning distansya na 34 nautical miles halis sa may bayon kang El Nido sa pag-agi kani. Sa kalkulasyon ni West Philippine Sea Monitor Ray Powell, ang 300 o 13,000 toneladang barko kan China nasiripan sa distansyang 40 nautical miles. Alagad, ang higanting barko nasa luwas mang ginaray kan 12 nautical mile territorial sea kan lugar sa may bayon. Ang red line sa oras na magbalyo ng Beijing mahiling bilang sarong direktang banta sa soberenya kan Manila. Sa oras na alas 8 kang nagtalikod na Martes, ang barko nagbalik sa bisinidad sa may bayon kang Hainan Island na may distansyang 46 nautical miles. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Senado Nasional, siniguro kan San Juan Police asin kang San Juan Local Government Unit na nalapago nila mga nagribok sa Wata Wata Festival ka nagtalikod na Lunes. Sigun ki San Juan Police Chief Colonel Francis Alan Riglos asin Mayor Francis Zamora, pigkukolekta na nila ang gabos na mga litrato sin video sa social media para mabisto ang mga nag-creating kang ribukan sa nasambit ng Barasaan Festival. Sinugo naman kang San Juan Police abang opisyal ka barangay na magtabang sa pagsusog sa mga porsang nambasa sa mga sibilyan na nag-aagi sa syudad ka nagtalikod na Lunes. Mientras tanto, kinumpirma ni Colonel Riglosa sinakatalan ng kasong physical injury ang residenteng nagsiwag ng muriatic acid sa lalawgon kansarong sibilyan. Sa katakod na bareta mga tugang, ulay-ulay ngunyan ang pikiras kansarong netizen na nahiling niya sa Reddit na kung saan nagtulod ang naperwisyong tao sa Wata Wata o Basaan Festival sa San Juan City. Sigun sa post, naraot subot ang sayang laptop asin cellphone matapos na si Uwagan nin kanagkaparang squatter sa tinampo kang San Juan sa laog nin jeep na piglululadang kani. Sinabi niya na gusto na sindang banggaong kan tsuper sa kasuyaan matapos na si Uwagan nin tubig sa lalagon. Haros makahibi ang ibang estudyanteng lulad kan jeep ulitan na basa ang sa mga school requirements. May mga akimang sumot na lulad kan jeep ang irilaga pang magkaralamo sa mayong untok na pagbagunas ng tubig kan mga nakipiesta.
Mientras tanto, abuton man sa kabilugan 40,000 pesos ang kantidad kang laptop na naraot 23,000 pesos sa cellphone. Sa comment section, kan sinambitang post ay napugulan ka ng netizen na maanggot sa sinambit ng pangyari huli kang Wata Wata Festival duman sa San Juan. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya pagtugay, guwara kitang 18 minutos pagkalampas ang oras na alas 5 ng pagaga at yan po ang mga baleta ang hihatod halin sa mga pagriban niyato sa luwas. Kita po na ang tabayanan man sa FB Live. Good morning sa mga parantaban niya mo sa Facebook Live. Ngunyan pong pag-aga sa amin ng mga baleta dito po sa Kakampi Network News. Mientras tanto, sa iba po mga baleta niyato ngunyan, mientras na hinalat niya ito ang mga report magaling sa mga pagriba sa luwas. Okay na din mga report ban? Ilang tanong na din mga report na ninyo at may error ang samuyang internet correction. Sa mga bareta, hahalin muna sa luwas sa paing ng mga pagriba niya ito. Soltero arestado sa illegal na droga duman sa Iriga City. Police report. Ali kay Junel Cuba. Junel. Takot ang mga autoridad ang sarong soltero matapos na ipaseraron sa sarong flood bypass operation sa siyudad kanda Iriga and grupo kanda team kanda City Drug Enforcement Unit kanda Iriga City PNP iyo ana nagsagibukan drug bypass operation alas 4:30 na pagkapon kan sudmaduman sa zona 4 Railside, Barangay San Francisco, Iriga City. Kung sa hinda digdi, nadako pa ang sarong alias Ginny, 24 anyos soltero. Sarong elementary graduate, mayo nin trabaho kan Barangay San Francisco, Iriga City. Nasambit ng suspect ang pinagpasayararom sa drug bypass operation na napakalanin sarong plastic sachet ni Shabu. Asin sa pagkakumpiskara sa sayang lawas, nakuha pa na mga autoridad ang sarong plastic sachet na may lauga ni Shabu. Asin sarong unit ni cellphone na kung sa ina yaonan pangarang kan mga transaksyon kani napagaraman na ala kaibanan kan na suspect na sarong nagangaran na puludong nakadulag na sambit ng pagkakaigwan ng drug bypass operation na kung sa in sinasabi kan mga autoridad na posibleng darakan ni andor na kulang kantidad ni droga and suspect na nadako pa na si alias Ginny yaon ang unyan sa hipaturatan pulisya sa siyudad Iriga sinsasangatan maning kasong pagpalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya ito niya matugang alas 5:21 na po din na pag-aaga. Mabalik lang kita ban bandari ayusin ng linyata. Nag-error amay-amay ang sa mga koneksyon. Alas 5:21, mawalik po mga bareta sa Kakampi Network News at yan lang. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Jumbalas Lapas. Kakampi mo. Kamang piyanin na nagpapahiling na day maninigaran na ebidensya ka mga paluloko para marealisar ang mga maindatang aktibidad gani sa laogan Pilipinas. It's a free country. Ini ang reaksyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa plano kan mag-aramang Duterte na magdaragan sa masunod na eleksyon. Sigun sa Presidente, pwedeng gibon ka mga Duterte kung ano ang gusto ninda. Alagad, para sa Presidente, amay pa para pag-urulayan ang 2028. Ulit na kadakot pang pwede mangyari. Sabi pa ni PBBM, maging malinaw sana ang sitwasyon pagabot kang Oktubre o filing kan Certificate of Candidacy. Di kaya,
magkakaararaman kung sa talaga ang madaralagan sa eleksyon. Erot ganit pinanunsyal ni Vice President Sara Duterte na malaban sa Senado sina dating Presidente Rodrigo Duterte asin sa mga tugang ni sina Davao City Mayor Basti Duterte pati naman si Davao City Congressman Paulo Duterte. Plano man ni Mayor Basti na dumalagan sa pagka-presidente pagabot kan 2028 presidential election. Nagsangat ning proposed lay si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na may katuyan maipakulong asin makastigo ng perpetual disqualification ang opisyal kang gobyerno na nagpipili sa pagkataon ng tabang sa sayin na mga nasakupan. Ang House Bill na an act finalizing selective, discretionary and discriminatory acts in delivery of cash, livelihood or relief assistance programs of local government unit papataw ng kastigong pagkakapreso ng 6 na bulan sagud sa taon asin perpetual disqualification sa mga public official. Sigun kitulbo, may mga pagkakataon na pinipili asin iniinot ka mga lokal na opisyal kang gobyerno ang mga naresibing mga programa kan nintabang basado sa personal na konsiderasyon. Nagtubod ang kongresista ng siring na makanuso na gawi, direktang pagbalga sa accountability, pati naman transparency sa government service. Sabi ni Tulfo, hinagad niya ang suporta kan sa mga pagriba naman sa Congress tanganing mailusot ang sinambit ng propwestong lay. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pang mga bareta niya tungkol sa Lado National pa mangkiraray mga tugang, nagapunan ang Office of the Civil Defense sa kabus na ahensya kang gobyerno siniban sa pribadong sektor na siguruhon ang structural integrity kasi ng mga edipisyo bilang preparasyon sa peligro kampigahandalan na The Big One. Sa ginibong symposium duman sa Campo Aguinaldo, sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel de Pomocero, importanteng maray na madeterminaran ang kapusugan asing kalidad ka mga edipisyo orog na sa Greater Manila area. Arog ka mga ospital, eskwelahan, mga opisina kan lokal na gobyerno, hipatura kang bumbero, pati na kan pulisya. Nagapilar pa man ng OCD sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Tabangan ng Pilipinas sa pagpupundo para matapos ang ginigibong inventaryo sa mga pampublikong edipisyo. Ginawan doon ni Pomocero. Kay puan istriktong maipautob ang Building Code of the Philippines para sa mga pagkukonstruin na edipisyo sa nasyon para masiguro na preparado ining labanan o labanan kani at makukusog na paglinog in kaso magtama ang 7.2 na linog sa Pilipinas. Kakampi Network News. Network News. Bilog pa na ang unit team coalition na dinara ni na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin Vice President Sara Duterte karagtarikod na 2022 elections. Ginibo ni Marcos ang pahayag sa ibong mga espekulasyon na natunaw na ang unit team matapos magbutas bilang miyembro kang gabinete. Si Vice President Sara Duterte nakatandim kang presidente kan presidential election. Ipinagirumdum ni Marcos na ang PDP laban na kinakabalihan ni dating Presidente Rodrigo Duterte dahil naging parte kang unit team kaya mayong nababago sa unit team. Ang baging dako ng pagbabago sa naman subot sa unit team kung saan malado ang Vice Presidente matapos kaning maghali sa sayang gabinete. Sabi pa kang Presidente, naglaog si Sara sa unit team bilang miyembro kang dakas asin bako kang hukbong ng pagbabago asin sa gudgon yan kalyado pa kang unit team ang lakas CMD. Aktualmente, nagkukusog ang unit team hunita kadakol na political party ang nakikipag-alyansa apuar sa lakas asin Nationalist People's Coalition. Duang partido politikal na pinauman madadagdag sa unit team sa mga masunod na aldaw, partikularmente ang NUP o National Unity Party asin Nationalista Party. Oras siya itong matugang alas 5:29 sa iba pa mga bareta sa Lado Nacional. Tinanggal na sa pwesto kang Eastern Police District ang 4 na miyembro kang Special Weapons and Tactics o SWAT matapos masiripan nagatindir sa sarong private event sa duman sa Pasig City.
Ini ang kinumpirma ni Eastern Police District Director Police Brigadier General Wilson Asueta. Enot kani pinatalinan ni DILG Secretary Binor Abalos ang mga pulis na nagmumoonlighting o nag-arakit sa pag-escort sa mga pribadong individual. Paglinaw pa ni Asueta na ang nasambit ang miyembro kang SWAT na bagong hali sa Batangas arog kan enot na mga nai-report. Ang pagtanggal sa mga ini, may katuyan sa naman matawandalan ang investigasyon sa sinambit ng kaso. Enot gani, nagwarak sa social media ang litrato kay bana ng 4 na tuwang kan SWAT team. Basado sa report, ang 4 na SWAT team o miyembro kang SWAT team nagtindog bilang security sa ginibong soft launching kan sanong networking company. Pinawandong ka mga tinanggal na pulis. Sinda nagkukurusining visibility patrol sa lugar kang imbitaran sinda na maglaog sa venue asin nakipag-picture sa sinda ang mga nagkukondusir o mga yaon sa nasambit ng event. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tukang. Alas 6:30 euro po ni pagkaga, mabalik kita sa tiyan sa iba pong bareta. Si mga bareta kan mga pagiriban niya to halin sa luwas. Mga bareta sa indong naantabianan live, kunyang pong Biyernes. Sa mga signal ka 99.9 WEB-FM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. Siriban sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Marinaga sa mga Taganaga, takantabi ko dyan sa BBS-FM 91.9. Asin sa iba pang lugar na inaabot ka na mayuwas na broadcast kaan sa tuyang amin ng mga bareta. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tubanas Labas. Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. oras yato kanya matugang alas 5:40 po nin pagka-morning. Tubanas Labas. Kakampi. Balik kita sa mga bareta ko dyan, mga bareta sa lado nasyonal. Kumpiyansa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nabakrial ng haros sa 3 milyon na bagong trabaho ang programang Trabaho para sa Bayan o TPB bago magabot ang taon 2028. Sa pagkatindir kang Presidente ng Pilipinas sa 2024 National Employment Summit sa Manila, sinabi gani na masirbinggeya ang TPB para makakrear ng mas di kalidad na trabaho sa nasyon sa masunod na 10 taon. Apor kayang katayumpamang ng gobyerno na magsentro ang programa sa kapakanan asin seguridad ka mga obreros. Dagdag pa ni Marcos, inisubot ang rasong kung taano minamaigutan ng gobyerno na masimbagan ang kawaran asin kakulangan ng trabaho siniban ang job skills mismatch. Katakot gani, inalok ni Marcos ang mga kapitalista sa Pilipinas na magtabang sa pagpapasenso sa kakayahan ka mga obreros bilang suporta sa katuyuhan kan sinambit ng programa. Pinaboran kan Timor-Leste ang kahaganan kang Pilipinas para sa extradition ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves. Ilang kinumpirmar kan Department of Justice kasumanggi. Ipinadara kang Attorney General kan Timor-Leste sa DOJ ang nasambit ng informasyon kasunod ka nasambit ng development sa extradition case ni Teves. Ipinahay kan Justice Department na sa inang pigilauban ang pag-abot kan dating kongresista sa nasyon para dagos ng hampangon na mga kaso laban sa iya sa mga lokal na korte. Matandaan na hampang si Teves sa iba pang kasong murder katakod sa paggadan kan 2023 kin Negros Oriental Governor Will Digamo asin siyam na iba pa sa mismong residensya kang gobernador sa Banuan kan Pamplona sa Negros Oriental. Alas 5:42 ang oras yato ngunyan, inarestar ka National Bureau of Investigation NBI Human Trafficking Division ang inaasintiyaon kang minor de edad na biktima huli sa pang-aabuso matapos subot ninang ipabakal ang mga hubang litrato kang biktima sa online duman sa Quezon City. Sa kantidad na 25,000 pesos kada transaksyon na ako ang ipabakal online kan mismong ina. Ang 11 anyos na aking babaeng aki sa mga foreigner kung saan kasabot subot mismo ang tiyaon kang aki. Sampangan ka bidya, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago, nagpunang birintahan kamalaswang litrato kan 5 anyos pa sana anasambit ng biktima. Sinabi ni Atty. Olga
Augustia Gonzales. Nakaabot ang informasyon sa NBI sa modus kang nanay asin tiyaon kang biktima hali sa sumbong kan sarong non-governmental organization na may nag-aalok ning sexual video recorded content as in live sexual show sa mga foreigner. Sa ginibong entrapment operasyon kang NBI, napatunayan lihitimo ang pang-aabuso sa minoridad karibay ang kwarta. Aminado man ang suspect na nagibong nakumita na kasalan, huli subot sa pagtiyo sa buhay. Apor sa patong-patong na reklamo, nakakahampangon ka mga suspect, mayo rin piyansa, ulit na maikonsider na qualified online abuse ang sinambit ng krimen. Ipinahay ka National Food Authority na preparado na subot ang haros 10,000 metriko toneladang bagas para sa distribusyon sa mga vulnerable sector sa raram kan bigas 29 program kang gobyerno. Sa sarong forum, aminado si NFA Administrator Larry Lacson na haros 10,000 metriko tonelada ng bagas ang kaya nindang ipanawa sa inot na implementasyon ng programa. Sinabi ni Lacson na sa ibong kampagkarkula ng Department of Agriculture na mga ipuning abuton sa 60,000 metric tons kada bulan para sustiniran ang pagbabakal ng baratong bagas sa mga PWDs, mga banos sa sinibapang vulnerabling sektor. Sigung Lacson, gigibon per phase ang implementasyon ng programa. Katawad gani 10 kilo kada household ang itataw kada bulan sa narumkan bigas 29. Mahabakal subot na nasambit ang bakas sa mga piling kadiwa stores sa enterong Pilipinas. Sigun saya, sa inisyal na pilot, masupply ang NFA sa programa, mientras tantong ang DA, iyo man na bahala maghanap nin masunod na supply para sa bigas 29 program. Sisiguruhon man niya o kang National Food Authority na magayon ang kalidad kan ipapabakal o ibabariwas na bagas. Sigun pakilakson, daw nga ni aging rice ang ipapabakal, magibo sila ng pagi para magayon na klase ang maipapabakal sa mga benepisyaryo kan sinambit ng programa. Sana ba kung bukbukon? Alas 5:45 ang oras siya tungo niyan. Mientras tanto, sa iba pa mga barata niya tungo niyan, aprobado na ka National Economic and Development Authority Board na pinapamayon mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 16.1 billion pesos na Philippine Digital Infrastructure Project na may katuyuhan pagayunon ang internet service sa nasyon asin tatawa ni marikas na internet dawa sa mga puwarang lugar. Sigun sa NEDA, uutangon sa World Bank ang pagpundo sa PDIP na flagship program kan Department of Information and Communications Technology. Sa ilalim kang programa, bagibo ng Public Broadband Infrastructure Network na may backbone network, middle mile network, access network, network security as in project management support. Sinabi ni NIDA Secretary Arsenio Balisacan, kada ako nagbukas na mga pagkakataon para sa mga tao ang broadband services aron kan mga work from home arrangement. Nagtalikod na o kan durante kan panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, nagaigwa na ng plano para sa National Broadband Network. Ang proyekto na kakantidad dapat ng $329 million asin Chinese na kumpanya ang magibo alagad naging panong aligasyon sa irregularidad asin korupsyon sagod na dagos na kinansilar ang sinambit ng proyekto. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang detalles ka mga barata niya tungkol yan, o naman sa mga mahilig mag-core content sa social media, nagadana ang sarong content creator matapos ang mukbang content niyang pagkakaling payukang baka. Binisto ang content creator na si Dongs Apatan kang Iligan City. Itinutok nung kausa kang amin na pagkagadan kang sinambit ng content creator na si Apatan, iyoan minukbang na pinalumoy na payukang baka. Sinabi kang tugang ni Apatan na si Leia, nagali subot ining harong makalis na gibuhon ang putok-batok na content. Alagad makalis ang pirang oras nakaresibi sila ng apod na inatake ini. Asin ininalagan sa ospital. Nagpasararon pa ang content creator sa Marbibantes asin dumanapagraman na may nabilog na dugo sa utak ni. Patandaan,
Nabisto si Apatan sa mga content niyang putok-batok na kung saan kinakakanya ang mga matataba, mga lamang dagat at iba pang pagkakan na halangkawan kolesterol. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5.48 ang oras yato ko niyan. Ang tabayaran po at yan ng mga report na hali mangyari sa mga pagkiliban niya sa lawas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta, inaaram na ninda Senador Risa Ontiveros kung ang mga nabubulgar na illegal na mga Philippine offshore gaming operator hubs may koneksyon sa darakulang kontrobersya na iniimbisigaran man kan Senado. Nagsayo mas yung Ontiveros na pangaranan o ibuyagyag ang erot na kontrobersyal huli sa pinupurbarang palindang Babidog and Puzzle kang posibleng koneksyon kani sa pag-imbisigar ngunyan sa mga pogo. Hindi masubot ang rason kaya dahil pa may sarado kang pinapamayuhan niyang Committee on Women and Children ang pagdangog dapit sa sinakyan ng Pugo Hub sa Bamban, Tarlac na nasundan kasurupang Pugo Hub duman sa Porac, Pampanga. Iguang impormasyon na pwedeng sinasabi na nainot na kontrobersyal iyo ang family scandal o ang issue kang overpriced COVID-19 essentials. Sa pagdangog kang nagtalikod na Miyerkules na ipahiling ang sarong litrato na magkaibaran sinda suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go asin dating Presidente Rodrigo Duterte. Nagpo na mayagpag ang pugo sa nasyon kan nakaliis na administrasyon. Cincuenta minutos mga tuga magalampas ang oras na alas 5 ng pagkaaga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, gadan ang sarong lalaki mentras inido ang tugang kani kang saksakon kan saro sa mga sospek nasa indang nakagitgitan kanagtalikod na pagkabanggido man sa San Juan, Batangas. Dead on arrival sa San Juan Doctors Hospital ang biktimang binistong si Michael Baldio, 37 anyos, mentras inuobserbaran ang kuya kaning si Adrian, 38 anyos, pareho residente kang barangay Palingawak kana sa Bintamanuan. Napisto man ang sospek sa mga na Roldan Victor asin sarong Jando na sa residente kang barangay Poctol, San Juan, Batangas. Naglubas sa investigasyon kang Batangas Provincial Police Office alas 9 ng pagkamangkim mentras lunad ang magtugang na biktima ng tricycle kan makadiskusyonan kani sa tinampo ang mga sospek na lunad ng motorsiklo sa barangay Poctol, San Juan. Nasilaw sumot sa ilaw ka motorsiklo ang mga sospek nasa indang ikinasuya sagkod na magkaigwan ng kumprontasyon asin ang kaigwan ng mainitan na diskusyon sina Michael asin Roldan na nag-abot sa paranaksak sa biktima. Nagsurugman ang sayang hubi na tugang na si Adrian aragad baging siya sinaksakman kan sospek na si Roldan. Kampariyo duguan nagando siya magtugang marikas nagdulag ang mga sospek na yun ang unyan ang pigalapag kan mga autoridad yan inhuli sa road rage. Dahil ko konsiderar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na armed attack ang insidente karakterikod na June 17 sa Union Shoal kung saan tinuyong gamitan nin matinding puwersa kan China Coast Guard ang mga soldados kan Pilipinas na nagkukoncerning rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sa strong entrevista, sinabi kan Presidente na day konsideradong pag-atake hulita day man tinutukan ng armas ang mga tropas asin bayong balil na nagputok sa nasambit ng insidente. At agad sinabi kang Presidente, bakong kakuako ang aksyon na ginibo kan China laban sa tropa kang Armed Forces of the Philippines. Sigun pa kay Presidente Marcos, paragos ang pagsangat ng protesta kang Pilipinas laban sa mga agresibong aksyon kan China Coast Guard duman sa West Philippine Sea. Nagdipinsama ng Presidente ang inot naging payag ni Executive Secretary Lucas Bersabin na sinabing nagkaiguan ng misunderstanding sa pagultanan kang Pilipinas asin China Coast Guard. Siniguro man ni Marcos na paragos sa huruton kang Pilipinas ang sovereign rights kani sa West Philippine Sea unitang ayungin Shoal party kang exclusive economic zone kan Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Alas 5:53 ang oras siya tungon yan. Hari sa mga paglibata. Malayo na. Sa iba pa mga balita niya tungkol sa Senado Nacional, inabesuan ng Department of Information and Communication Technology si Manila Bulletin Technology Editor Arts Samaniego. Hampanguna sana sa korte ang kasong isinangat laban sa iya ka National Bureau of Investigation may koneksyon sa sinasabing cyber hacking. Sa press briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian D na ipanawas na ang sumpinaki sa Samaniego kaya sundo na sana ang proseso as initaw sa iyang lado sa korte. Si Samaniego, founder kan Scam Watch na nagatabang sa Cybercrime Investigation and Coordinating Agency aragad huli sa nasabit ini sa isyu kang hacking sa nasyon naka-indefinitely bini sa Scam Watch. Pingumawang kan DICT ang NBI. Uni sa matrayumpong pag-arestar kan tulong Pinoy hacker asin na mapanagos-dagos ang mga gibon na paglapag ang gobyerno sa mga banta sa cybersecurity sa nasyon. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan sa Senado National pa mangginari mga tugang. Pig-inauguraran kang Supreme Court kasugma ang primerong Office of the Regional Court Manager na matabang sa pagkapagian kang administratibong trabaho ka mga judge sigun sa Korte Suprema ang ORCM. Pig-inauguraran karang talikod na Hunyo 26 sa sarong event sa Davao City. Sinabi kan Supreme Court na ang ORCM para sa 11th Judicial Region papakinutan temporaryamente ang Regional Court Manager na si Attorney Kyrie Dia Maya Morente. Kabali sa 11th Judicial Region ang Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, South Cotabato, Surigao del Sur, Davao City, General Santos City, Sarangani Province, Tagum City, Digo City, Bati City, Panabo City, Island Garden City, Obsamal, Bislig City, Tandag City, Asinman, Coronadal City. Mapipiritan si Senador Ronald Bato de la Rosa na magampang sa investigasyon kang Kamara manungod sa war on drugs kalang talikod na Duterte administration kung matindera mismo si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay de la Rosa, habon niya maghampang si dating Presidente Duterte sa Kamara na sulo asin maging unfair ni sa dating Presidente Julita apura na siya ang Presidente kay ito ang Senador man ang dating Philippine National Police Chief kang ilansar ang kampanya kontra illegal na droga. Sinabi pa ka Senador na ang pagparangat siya sa dating presidente kaya iiba na niya ini in kaso maisipan na magampang sa sinampit ng pagdangog. Dagdag niya pa bilang ang PNP kaito ang nagpautob kang war on drugs, posibleng may maihapot ang mga kongresista kay dating Presidente Duterte na siya bilang hepe kaito ang solamente mga kasimbag. Alagad may nakaulay siyang dating cabinet member kan dating administrasyon na dahin niya pinangaranan ang nagsabi na di matindir as umahampang ang dating presidente sa sinambit ng investigasyon kang Kamara de Representante. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras yata ko niya matugan, 3 minutos na lang, antas magabot ang oras na alas 6 ng mag-aaga. Nagluwas sa pagdangog ang House Committee on Transportation na mayong partikular na lay para sa mga event arog kan Bus Ironman Motorcycle Challenge na konsain duwana na gadan kanagtalikod na Pebrero. Sa pagdangog kang komite, nagapot si One Rider Party List Congressman Rods Gutierrez sa mga representante kang BMW Owners Society of Safe Riders o BUS kung saan sila nagkuha ng permit para sa pagkukursir kang BIMC kanagtalikod na bulang kang Pebrero. Sinabi ni BUS President Joseph Tan, sinda nagsurat at sila kapagkoordinar sa mga lokal na gobyerno asin Philippine National Police. Dahil marakontento ang chairperson kang komite na si Antipolo Congressman Romeo Acop sa simbag kaya sinusugan kani ang hapot
Sinabi ni Tristan Diaz na iyo ang presidente kan bus kang gibon ang 2024 BIMC o ang challenge nakipag-coordinate sinda sa Land Transportation Office, City Government kan General Santos kung saan naggapon ang event. Subic Bay Metropolitan Authority, PNP, Bureau of Fire Protection asin mga provincial government kung saan nag-agi ang ruta kanasambit ng challenge. Sunod na hapot ni Akop kay Diaz kung anong klaseng permit ang kinuha ninda sa LTO. Sigun kay Diaz, sinda nakipag-coordinar sa Department of Tourism, partikularmente sa Tourism Promotion Board. Kinabot mo ni Gutierrez ang mga representante ng Department of Transportation as in LTO kung igwa ining itinataong permit para sa BIMC asin pareho nagsabi ang sa inda mga representante na mayo. Sigun kay LTO Director Francis Ray Almora, nakaresebi ni mga reklamo ang ahensya laban sa Bus Ironman Challenge ka nagtalikod na taon kaya kan Oktubre nagparawas ng desisyon ipapundo ang pagkukursir kang kaparehong event. Nagapilar ang bus o pigapilar kan bus ang desisyon asin binaliktad kang LTO ang sa idang erot na desisyon kaya nakapaggibo manggiraray kan BIMC kan Pebrero. Alagad, nagapot si Akop Gidias kung ang hinahagad kan bus sa mga LGO permit o suporta. Sinabi ni Diaz, suporta sa naman. Ang paig ni Akop naghahali man sa mga nakuha niyang kasimbagan ni Congressman Richard Gomez. Basado sa mga simbag, sapot ni Gomez, nagsingil ang bus ng 5,000 pesos registration fee, takalim makabali, asin igwang 250,000 pesos o 2,500 ang nagbali sa event sa Luzon, asin Mindanao. Nagparawas man si Gomez na dahil nagtaon ng official receipt ang bus sa mga nagbayad ng registration fee. Nakagulpi. Pero doa man sinagadan. Sa mga ultimong bareta niya ito kanyang mga dugang, mga bareta pa manggararay sa Lado Nasyonal, pinako kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na igwang oversupply kang bangos duman sa Pangasinan. Hindi ba tapos na buminagsak ang presyo kang bangos sa Pangasinan na ikinalugi ka mga nag-aataman kani? Sinabi ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera, nakikipag-coordinate na sinda sa bangus producers para matabangan ang mga ini. Kabalig ang pagpapadala sa Metro Manila ka mga bangus na kaning tulos na maipabakal. Matabang man subot ang BIFAR sa pagproseso ka mga bangus sa paagikan sa ilang post-harvest facility sa Dagupan City. Kabali sa nahilin na rason kang oversupply na bangus sa Pangasinan ang pagdakol ka mga face cages duman. Network News. Oras siya ito kanya matugang. 1 minuto na makalampas ang oras na alas 6 pagkaga. Mabalik po mga bareta sa Kakampi Network News at yan. Ang tabayanan po sa tuyang mga kaibara mga baretang halis sa mga kakamping radyo at mga bareta halis sa ringkunada sa payakan DWEB-FM Kamsur. Mga baretang ihatod kan KM Kakampi Partido asin mga baretang tripon man kan BBS FM sa Naga City. Digdi lang yan sa mga baretang amay na sa lunaan tabayanan nguyang pong Aldo na Biyernes, June 28, 2024. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ganyan. 7 minutos na matuga magkalampas ang oras na alas 6 pagkaagad. Paligita sa mga bareta. Aramon talang ganyan mga bareta halis sa mga kakamping radyo. Erot mga bareta ang tinipon kan DWEB-FM Kamsur. Ali po sa ringkunada area kay Barang Traban si Benny Dicena. Benny! DWEB-FM Radyo Ringkunada Kakampi mo Network News. Mabalus yun sa detalyas kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran. Radyong kaibigan mo nagkakampiumpan. Agin matrayong po ang kolaborasyon na Enrican Philippine Statistics Authority. Asin ang lokal gubarukan sudad ng iriga sa liderato ni Welfare Director Cuba Arriba Oliva sa ginibong recruitment drive para sa Census and Monitoring System kan PSA.
kan Hunyo 26, 2024, aldaw ng Miyerkules, ang lokal na gobyerno kan siyudad din Iriga sa pagkikipagkolaborar sa mandalang mga opisina, arugan Public Employment Service Office, City Human Resource Management Office, City Planning and Development Coordinator's Office, asin ang City Mayor's Office, nagsagibo din komprehensibong employment examination asin interview session. At sabi ng inisyatiba, suportado kan Philippine Statistics Authority na ang katuyuhan ma-assess asin ma-recruit ang mga kalipikadong mga kandidato gikan sa abot sa sanggatos ng mga aplikantes para man sa 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System o ang 2024 PAPSEN CBMS. Ang nangyari ng aktibidad ng Ginibo sa dating opisina kan City Agriculture na ipinapailing ang commitment kan syudad na mapakaroon ang mga employment opportunities asin man ang pag-ataman sa lokal na mga talento. Ang sabi ng examination as in interview process, ang episyenteng pinag-facilitate kan mga representantes kan PSA na si Ms. Romelia Fe Gasgas, Statistical Specialist 2, as in Ms. Mary Grace S.J. Unciano, ang PSO Clerk. Ang sa indang expertise nagsiguro na nasabi ng examination ang pinagkondusir nin malas asin sa pagiging profesional asin pagdawnin patas asin maray na evaluation sa kada aplikante. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, plano ni City Kagawad Baboy, Manufacturing Guevara, Sirman Kanseng, Aki na si Barangay Kagawad, Manufacturing Guevara Jr. na sangatan na reklamo sa mga dating opisyalis kansa ng barangay nilo sa mga inagrangay na ipinaabot sa senda na may relasyon sa mga naging paliga sa sendan barangay na bakong kumpleto si tinawang cash price sa mga nanggana. Ini ni pinahay kasudma ni Kagawad Baboy Guevara sa entrevista kan DWB Kamsur. Sigun sa iya, base sa mga reklamo na idinulog sa iya perang aldaw na nakakilihis na sarong grupo nag-champion sa paligid kan Sanggo ng Kabataan asin kang itataw na sa premyo or nan cash prize nagduluwas na invest na 7,000 o 5,000 si premyo an itinaw na iwan kandidat 3,000 pesos an ipigreklamo sigun kay Guevara. Iyo si dating Kapitan Macmac Timenia asin ang dating SK Federation President na may apelyidong Nunez. Sigun sa iya pig kondisyon niya si mga nagrereklamo na kung talagang desidido asin matis tigon mga ini, siya matabang sa pagsaangating kaso kung sa dating kapitan asin dating SK President. Idinagdag pa kanina damay sa kaso ang dating tesorera kan barangay na may apelyidong Tanay. Kasi po duman sa mga reklamo kang mga nagdadulok sa kuya, pero aldaw na nag-champion sila, pero ang nakuha lang nila is 3,000, na samantalang dapat 7,000 or 5,000 ang makuha nila. Pero ang des na pa-tournament yan na si Tumenya saka ibanan ini dating skill man na si Nunez. Kaya sabi ko, kung matistigo ka mo, ay tantaning gasog ini. Dahil sa dakol ko kang nagreklamo kang taong ini, ang dating skill chairman Nunez, and si Tumenya. Kaya igwa mga bagong mga ipapail na kaso, actually, mo na po ini, maybe next week or sa July, mapail namin kaso kami. Ako po, saka si Juan Junior. And kay paano na po itong dating treasurer? Kasi duman po sa mga cheque, signatory man po ang dating treasurer, siya dating barangay treasurer Tanay. Parte ng mga naging paeg ni Kagawad Baboy Guevara, magigurumduman si Temenia, enot ng kinasuan kan aki karing si Barangay Kagawad Moak Jr., huli sa issue kan hinahanap na 11 milyones pesos sa kwartakan barangay na day may paliwanag kung saan ginamit o ano ang pinagkagastusan kan dating kapitan asin mga pag-iribigan ng kagawad sa barangay. Kaya sigung Tigibara, panibago na naman ng kaso kan dating kapitan, ulit na nagpalawas inin kwarta o fundo na dahil man talaga nakaabot sa tao o resipyente asin bakong kumpleto si tanong premium cash prize sa saindan mga ginibong mga paliga. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Bene de Sena. Good morning. Thank you very much mga bareta dyan sa Rinconada. Kakampi Network News. Alas 6:12 ang oras ko yan mga tugang. News. Isunod na mga bareta haliduman sa KM Kakampi Partido. Barata naman ko dyan si Frank Sotero. Frank. Network News. Kamping Juni ng mga baratang tinaripon gikandigdi sa partido area.
Nakulong bagay para sa mga banwa I think we're gonna- maganda sa partido area na perming inagin bagyo ang pagkakaigwanan in Mobile Command and Control Vehicle o Bocova. Ilan bagay na pinagtawanan doon ni Gobernador Luigi Villaforte sa kinibong press conference kasod ba? Sigon sa Gobernadora, may mga lugar sa partido area arog kan karamuan, gulsituran na presentasyon na asin mga lugar sa North Coastal Calagunoy and perming grabing naapekturan kan baga bagyo. Sa pagsubot kan Mobile Command and Control Vehicle o Bocov, mapapadali ang disaster preparedness as in mitigation pag-abot da kan oras kan kalamidad da. Pinagsyartaman kan Gobernador da bala tagsinda nin mga plano sa pag-utilize, kabalinan pag-prioritize o pag-prioritize sa mas mga nangaipuan ng mga lugar. Inasigurar man kini ang kandaman kan probinsya na ipagamit ang Bocov sa mga pagtry ng mga banuan sa oras ng emerhensya. Uyan ang party ka naging pahayag ni Gobernador Luigi Villaforte. I think we're gonna roll this out based on need. Depende po sa mga bayan na nangangailangan. Siyempre, kung sakaling tamaan po tayo ng bagyo, the center or poblasyon, barangays and municipalities tend to have stronger signals. So likely we will be rolling this out. Kung buong probinsya po ang tinamaan ng bagyo, we would likely be rolling this out in upland or coastal municipalities like sa bandang Partido, sa Karamuan, Garchid, Lagunoy, o kung sa Rinconada, sa Bato o Buhi Lakes, dun sa mga barangay na yon. But syempre, we want to be able to roll this out throughout the whole province, and syempre, sabi po ni Secretary Renato, hindi lang po sa Camarines Sur, kung nangailangan po ang ating mga kababayan sa Camarines Norte, sa Albay, hanggang Sorsogon, Masbate, we are more than willing to roll this out because we truly believe that hindi lang responsibility natin, hindi lang po bawat Camarinense, pero bawat Bicolano. Mientras tanto, maugmama na pinag-anunsar ni Gobernador Luigi Villaforte sa iyang plano na pakusugod ng textile as in garments industry sa probinsya kan Camarines Sur sa okasyon kasod ma. Mismong ipinahayag ni Gobernador sa DOST o Department of Science and Technology asin hinurot kay nila suportan ingka sa maitulod ang pagmukna kay ni sa probinsya kan Camarines Sur. Tinawanan doon kay kan Gobernador na dakulang tabang kung marirealisar ini. Uli tabakya rin ng trabaho para sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur kasabay pa kan dugang na ingreso sa gobyerno. Sinabi pa kan hobe na Gobernador na aron kay ni mga plano ang maitutulod lalo na tanakatalaan naman na makaigwanin international port sa Banuan kan Pasakaw na maresulta man kan pagbubukas kan oportunidad sa eksportasyon kan mga produkto na yaon sa probinsya kan Camarines Sur. Diretsahan man na hinurot kan Gobernador ang ayuda kan DOST luwat ang tingog ni Governor Luigi Villaforte. DOST and the partnership that we have with you is about sharing our expertise. Ang tingog ni Governor Luigi Villaforte ang sa tuyag badadog ara at Chanda. Mientras tanto, sa hataw pakan mga barata sa lado lokal na bagakakampi, sarong tulak ng illegal na droga rata sa kamot kan mga otoridad. Sa Gadgetora ng Camarines Sur, detalles kan barata, Rene Orellosa. Natao ka na selebrasyon ka na kabistahan sa panuhanin na Gadgetora ng Camarines Sur. Araw nga grad nga may palita operation ang pinaglansar sa mga operating kan National Police. Koordinasyon sa PDEA Regional Office na nagpisong ka pagkakaprender ka na sarong 40 anyos na pinagtutubunan na tulak niya pinagpapangalat na droga. Basado sa report ka ng Garcia Municipal Police Station na Joseph Jensen na pagkaunto. Kasod mas sa Garcia Camarines Sur ang Municipal Drug Enforcement Unit kana Garcia Municipal Police Station na pinapamayan ni Police Captain Abraham C. Cortez Jr. OIC Chief of Police kay Banan ang Provincial Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5 ang nagkakundog na ng bypass operation na nagresulta sa pagka-prender kan suspitsado na pinagbisto sa pangaran na Nel 40 anyos soltero atin residente kang barangay 4 poblasyon na Garcia Camarines Sur. Matapos na ini ang magpapakal din na o magpapakalin sa nga pinasong Intel Transparent Plastic sa na pinagkatutubudan na may laog din na Tiabuk karibay na 500 pesos na sa pagiman ka na sa nga police officer na nagsagin sa na police fire at sinakompiskar sa sinambid ng suspitsado ang mga pinasunod. Sa nga pinasong Intel Transparent Plastic sa na pinagtutubudan na iguanin siya bilang bypass na item. Duwa pang pinasong steel transparent plastic sa inay ko nila Yabu.
Siring man na 500 peso bill na nagserbi man ng papers money. Ang inventaryoan pagmarka sila paglitrato kan mga pinapirasong mga ebidensya ang pinagkakunduko sa lugar kan operasyon natin sa presensya kan suspitsado siring man na insulating yung witnesses kahit panandidian mga opisyal kan barangay 4 duman sa Banuan kan Garcia Torena atin na representante kada bigya ang suspitsado at sangunyan paragos na nakakunkun sa Garcia Torena Municipal Police Station na sinakatala na magkatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, inot naman ang pinagapayag ni Police Captain Abraham Cortez o ICT po Police kang Garcia Torena Camarines Sur. Nasa selebrasyon kan kapistahan kan Banuanin Garcia Torena sa indang babantayan ang mga persona na posibleng impelto sa pagpusar at paggamit ng illegal na droga. Para sa Kakampi Network News, Rene Orillosa. Mientras tanto, linyada kan Timuan San Jose na bilog na sigon dating board member Maymay Pacamara. Detalles kan Barata, Dads Prado. Inaga-konfirmar ni dating bukal Maymay Pacamara kan San Jose durante kan ginibong interview kan kay Partido Kasudma na sinda naga-rulay na asay na bilog na ang saindang grupo para sa Timuan San Jose. Alagal na dahil niya muna pinagasabi ni sa publiko. Sigun si Bukal Maymay Pacamara sa iyang kamautan na ang Timuan San Jose would be candidate sa itong makakatabang bako lang sa servisyo personal kundi itong trabaho ninda na magiginibo bilang sarong legislador. Kaan sa rusubot na HPA Cotibo dahil man maging marhay asin matayon po kan sa mga plano para sa iyang mga pag-iribas sa konseyo na inline man sa plano kan sarong alkalde. Sigun sa iya gusto niya itong working councilor minulita dahil niya kaya ko na saro sana okay dahil kan saro sa ng tao ana pagpaplano kana sarong lano kan sarong alkalde na ana pag-execute o pag-implementar kan mga programa kay po ana magtarabangan sa pag-isip sa kakarahay kan manlailay na sektor sa Banuanin San Jose para sa kapakanan kan nakagabsan na kaya nagluwas na sa proseso sa pagbilog kan linyada bako sa nga binabilitian pakto na dapat na pinagko-konsiderar sigun pa si Bukal Pacamara maabot ang aldaw mahiling na igwasinda nga pag-ariba na sa pagtubod ka di ba maluya bakong pamuso alagada ang saya sa naman itong mga katabang inline sa iyang mga programa para sa ikarahay kang na Banuanin sa sinulitan sa iyang programa direkta na madalagan sa tao o madalagan sa barangay. Kaya tayo po subot na ipadistoy para sa mga constituentes lalo sa mga leaders kanganing magkagwaman sindan ni na ideya kung paano maninda susurgon ang sa indang pag-riba sa Timuan San Jose. Kanganing mabuksan ang isip kan mga taga San Jose kung daw tayo ni ang dapat natabangan siring man na maawat niya Bukal Maymay sa Banuan kan San Jose na ang leader itong leader na may pagmakulog leader na tatao mag-sakripisyo leader na dahil nababakal asin na leader na pusog na matabang sa kandidato kan Timuan San Jose ano man ang mangyari. Mientras tanto, sigun pa Bukal Pacamara sa indan na sa nang pinagahalat ang gigibon na official announcement ni Congressman Eloy Villaprete sa gibo na pagtitripon kan mga leaders kan Timuan Kamsur sa mga Banuan sa bilig na probinsya ni Camarines Sur. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dads Prado, Kakampi mo. Naukala sin overseas job fair ikukondukta kan Kamsur Peso dumanda sa Calabanga Camarines Sur. Detalles ni Oriana. Mangiraray kan mga tinutulod na mga programa asin proyekto kang gobyerno provincial sa liderato ni Governor Luigi Villaparte. Makondusir naman ganyan aldaon din sa local and overseas job fair ang Kamsur Peso. Kapartner ang lokal na gobyerno kang Banuanin na Calabanga Camarines Sur sa entrevista kan Kakampi News Kimisya Doralio Chief kan Kamsur Peso dagmang subot ng mga lokal asin overseas agencies at mapartisipar sa sinambit ng job fair kung saan masikat ini ganyan alas 8 nin pag-aaga sa kadang alas 5 nin hapon sa Calabanga Community College Covered Court sa Barangay Bilen, Calabanga Camarines Sur. Ibig pahayag pa man ni Mr. Chatrelio na one-stop shop ang sinambit ng job fair. Ninhulitalain sa mga local company asin man overseas agencies na mapartisipar digdi. Yaw man subotan man iba-ibang mga line agencies kang gobyerno. Araw kang NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Doli asin iba pa. Mientras tanto kabaliman sa mga local company na mapartisipar digdi, iyo ang iServe T60 Corporation, Sensor Staff Management Services, IGAS Philippines, Stand Sales and Distribution, Concentric Das
Services Philippines, One Source General Solution Incorporated, Atlantic Bakery and Cafeteria, Consuelo Cheto Madrigal Foundation, Infex Incorporated, Petron, Milahor Trading Corporation, Farm Station Agriveta, Excelsior Marketing Corporation, Stanford Marketing Corporation, o Save More Pili, Natural Career Growth and the Manpower Services, Olivan Hardware Depot, asin man ang LCC, sa mga overseas agencies man, yaon ng Step Up International, Manpower Services Incorporated, Workisa International Recruitment Agency, Star Express Incorporated, Placewell International Services Corporation, Lead Resources Management Corporation, asin man ang Mother's Way Overseas Manpower Specialist, sa o katagod kaya liwat na pinag-imbitaran ni Misha Taradyo ang mga job seekers na provinsaran ang sinabit ng job fair, inulit ang mga kakakwasin na sigurado niyan trabaho lokal man o overseas, magdarasan na nila nagkakataran mga sets nila komprehensibong senda mga resume, asin man ibang mga dokumento sa pag-apply nin trabaho. Dagdag na barata, antes pala ako magpaatang paabutan po ng happy birthday si Kakamping Milvin Machado. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakamping Network News, ako man si Niloriana Moraynaga. Mientras tanto, balikan dito ang laging mga pahayag ni Gobernador Luigi Villafuerte, katakot kasi ang plano na papusugo ng textiles and garments industry sa probinsya, sinon man baugman pag-anunsyar ang kan pagbubukas ang nakatala ng pagkakaigwan ng International Port sa probinsya kan Camarines de Sur. Liwat si Governor Luigi Villafuerte. Po kay Sec Renato na gusto pong i-explore ang possibility na i-boost po natin ang textile and garment industry dito sa Camarines Sur, because I truly believe that is a stepping stone into creating jobs, creating economic opportunity, livelihood in Camarines Sur, lalong-lalo na po na magkakaroon po tayo ng international port sa Banwaan kan Pasakaw. Pag may international port na po yan, pag may industries, factories po tayo dyan, we are looking to be an international competitor in exports. Dahil dito sa Camarines Sur and syempre dito sa Pilipinas, we are heavily import reliant on our goods. But I think it is in due time that we place Philippines back to be one of the top exporters in the world, lalong-lalo na po sa textile and garments industry. Kaya Sec, aasahan ko po ang suporta niyo po dyan. Kaya mga taga-Camarines Sur, Parte ng mga naging pahayag ni Gobernador Luigi Villafuerte. Kakamping Johnny ng mga baratang tinaripon, gikanigdi sa Partido Area. Para sa Kakamping Network News, ako po si Frank Sotero. KM Partido Kakamping Network News. Kakamping Network. Thank you, Frank. Pagalitan sa partido, estudyado mga karatang pagalitan sa BPS-FM sa Naga City kay Panatapan si Junel Cuba. Junel! BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Mga pampublikong lulunadan sa Naga posibleng magkaigwan ng pagbago sa ruta ngunya na maabuto na pralaogan ng klase. Pigkumpirmar ini ni Kunsyal Hill Bilin and Presidente kanda Tri-Mobile Operators and Drivers Association kan Siyudad Kinaga. Posible kaya subuot na magkaigwan ng pagbabago sa ruta ng mga jeep arog kan biyaheng San Felipe asin Concepcion del Rosario Centro sering man ang mga Tri-Mobile sa laog kan Siyudad Kinaga. Tidakwan doon na ni Kunsyal Bilin obheto kaniya na matabangan ana kadikit na numero nin ng mga pampublikong lunadan na kada ruluwasan ka na mga estudyante sa kalabaan kan Piña Francia na mumugtakan ka na darakulang mga eskwelahan sa laog kan Siyudad Kinaga. Pag-uurulayan pasubuot ang planong ini kaibaan sektor kan jeep sering man ana pagkakaigwa nin pag-aaragwa nin mga pasayro sa nasambit ng tinampo. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, Department of Agriculture Bicol naga-reactivate kan Regional Quick Response Team katakod kan paglikay sa QR Fever. Buyot Padere sa detalye. Nagsabibo na ng proactive measures ang Department of Agriculture para dahil makalaog sa rehiyon ang Q fever na ilang kan mga ruminant animals. Sa advisory kan DA Bicol, sinabi na nakapag-reactivate na sila kan Regional Quick Response Team on Animal Diseases. May mas pinakusog pa ang implementasyon kan quarantine protocol sa mga checkpoint sa Bicol.
arugan sa Tabugon, Santa Elena sa Camarines Norte. Nangapunan ang mga ilis sa mga provincial government at sa mga LGUs na maging alerto. Bantayan ang mga buhay na hayop na naghali sa Pampanga asin Marinduque, pati na ang mga imported na kandito, pabaka asin Dabulag. Nangapunan pa na bantayan ang kalusugan kan mga hayop o arugman kainian advisory ni Kabusaw Municipal Agriculture Officer Engineer Joy Moral. Sinabi kanina nagkabos na clustering hayop na igwasin laman tang mayo mang formal na abiso dapat igdi ang MDRRM mas maray na an maglikay para dahil maipitaran ang hanap buhay. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Vice Governor Salvio Portuno Jr. Nagtutubod na dakulang tabang sa probinsya na Mukuba Project kan na DOST. Boss Oka Isminda sa detalye. Dakula na pagtubod ni Vice Governor Sal Portuno Jr. na dakulaon na natabang ang Moku Project na pinagdonarkan na DOST ang igdi sa probinsya ni Camarines Sur. Initangali subot na mamonitor asin na makatabang sa pagpreparar tuyo nagkakaigwan ni Darakulang Kalabidad igdi sa probinsya ni Camarines Sur. Asin ini na dakula subot na pagtanganing mas lalong mapahiwas ang kampanya kan probinsya na zero casualty tuyong igwanin Kalabidad. We all know the Philippines is situated in a part of the world where natural disasters strike frequently and unfortunately with tragic consequences, from typhoons to earthquakes and volcanic eruptions. This is especially true for the province of Camarines Sur and the neighboring provinces, where we are struck by an average of 4 to 5 typhoons every year and an average of 1 super typhoon every 4 years, affecting the lives and livelihoods of millions of Filipino citizens. But despite the odds, we, the Bicolanos, have developed a resilient attitude. Partiyan kan na naging pahayag ni Vice Governor Sal Portuno Jr. kan inimag atubang sa publiko sa ginibong sa ginibong programa kana sampitan ng proyekto. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan bareta, 8,000 na mga volunteers nakisumaro sa pagtanom nin kahoy sa Bicol National Park. Daryl Bautista Banyasa sa detalye. Ang aktibidad formal na binukasan mismo ni Governor Luigi Villafuerte bilang pagkisumaro sa selebrasyon ka National Arbor Day sa Nasyon. Sarabay na nagtanom ang 8,000 na mga estudyante as in volunteers sa ginibong tree growing activities sa Bicol National Park sa Barangay Suok, Lupi, Camarines Sur, kanagtagod na Martes. Pinanginutan ang silabit ng aktibidad ng Gobyerno Provincial kan Camarines Sur, katuwang ang mga ahensya arog ng DNR, Penro Camarines Sur, asin Camarines Norte, Siringman, and Pau BNP. Itinanom ang haros 15 klase ng sobra sa 60 kahoy sa 200 hektaryas na Bicol Natural Park. Kaiba sa mga nagtanom ng kahoy, ang mga estudyanteng gikan sa Governor Mariano Villafuerte Community College sa Litmanan. Mawot kan mahiwasan ang pagtanom na pangatamanan ang Natural Park na advokasya pinunan ni dating Gobernador Elry Villafuerte kan taon 2011 sa El Verde Movement asin Mansangunyan. Ipinapadagos ini ni Governor Luigi Villafuerte. Sinabi kan Gobernador na ang sinabit ng aktibidad iyo ang pinakadakulang tree planting organization sa Bilog Narion, Bicol. Sigun man ki Edmero Assistant Department Head Chris Rivero, ang Bicol Natural Park ang nagatabang sa irigasyon, nagubuhay sa komunidad sa iba pang parte kan lugar, at nagupugol sa tubig baha nini sa climate change, kung kaya kinakaipuhan na ini atamanon ang Gobyerno Provincial kan Camarines Sur, miyembro kan Protected Area Management Board kan Bicol Natural Park, asin responsibilidad asin mandato kaini na magtabang sa pag-ataman asin man rehabilitasyon kan sinabit ng parke. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nakatalaan ay sulong kan National Nutrition Council NNC katabang ang Department of Agrarian Reform o DAR sa Kabikulan ang pinag-aapod na dietary programa sa maabot na 1,138 na mga badus sa apat na probinsya kan Kabikulan. Magigikan ang mga badus sa mga banwaan na sakop kan Barcelona, Dumanda, sa Gubat asin na Santa Magdalena sa probinsya kan Sorsogon, Bagamanok sa Barasa o Bagamanok, Barasa, Bato, Gigmuto, Panganiban asin San Miguel sa Catanduanes, Seringman ada Balino asin Mandaon sa Masbate sa probinsya nin Camarines Sur, ang mga badus dyan sa Bumbun, Kabusaw, Kamaligan asin sa Banwaan kan Gain sa Camarines Sur, basado kay Agrarian Reform Program Officer Christine L. Acustia, mapuon ang proyektong tutok kainan na dietary supplementary program sa maabot na simana asin ini madurar ni naabuton sa 90 dias. Ipinagpahig ni Acostia na ang food supply arog kan mga gulay, prutas asin na ini magigikan sa mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ang pinagaapod na ARBUS. Direkta nga babakalon kan NNC tangani manda na magduhol nin katabanganda naabuton sa 3.4 milyones pesos sa mga parauma. Sering man anda programa maiwasan ang pinagaapod na low birth weight o anda stunting kan mga aki para manda sa pagmaraya kan sa indang pagkakanda urog na kan mga badus sa nasambit na mga lugar sa apat na probinsya kan Bicol asin kabali ang probinsya nin Camarines Sur. Yan tabi ka Kamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News. Jonel Cuba, basta barata, sigurado. BDS, basta barata, sigurado. Network News, Kakampi Network News. Salamat Junel, mga pagkaliban dyan sa BBS FM Naga City. Oras ko niyan, alas 6:35, mabalik tulos kami at yan para sa mga ultimong bareta digdisa. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumbalas, lapas, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko yan matugang alas 6:40 ng pag-aaga. Balik kita sa mga bareta ngunyan. Mga bareta pangunyan sa lado lokal. Kinumpirmar kasugman ni Department of Science and Technology Secretary Renato Suridom na solamente ang probinsya kan Camarines Sur sa Bicol ang natawanan kan Mobile Command and Control Vehicle o MOCAB. Kasugma pigresibi kan gobyerno probinsyal sa payunot ni Governor Luigi Villaferte ang sinambit ng mobile facility sa presensya kan mga haranangkon opisyal kan DOST asiman kan OCD pati naman mga disaster management officer sa probinsya kan Camarines Sur. Huli ka nagalaam si Secretary Suridom na sinarang kaliderato ni Governor Luigi Villaferte makatabang ang sinambit ng pasilidad para sa pagsalbar ng buhay asin pangataman sa kabuhayan ka mga taga-probinsya kang Camarines Sur. Nahiling ka ni Secretary Suridom ang dedikasyon kan gobernador sa disaster preparedness ulipan sa pagiging champion kan probinsya pagabot sa disaster management. To the provincial government of Camarines Sur, under the leadership of the very dynamic Governor Luigi Villaferte, I commend your dedication to the safety and well-being of your constituents. Your proactive approach to disaster preparedness is a model for other local government units to emulate. I am confident that under your leadership, this MOCOV will be utilized to its fullest potential, maximizing its impact in saving lives and protecting livelihoods, especially in the face of the numerous hazards that threaten this province. As we face the increasing frequency of an intensity of natural hazards, typhoons will not increase in number, but
it will become stronger. But with increased rains, we will have more landslides. Because of this, we must remain vigilant and proactive in our efforts to build resilience. Partiyan kan misay ni Secretary Suridom kan DOST. Mientras tanto sa partiba ni Governor Luigi Villaferte, sinabi niya ang pasalamat sa naresibing bokab halis sa Department of Science and Technology kung saan nagalaom siya na dahil managun ini magamit na mayong kalabinad na magtama sa probinsya kan Camarines Sur. Pero dakulang bagay, sinabit ng VOCOB na mapagandaan ang mga pabuto na kalamidad. Matandaan sa ranong kan termino ni Governor Luigi Villaferte, may palamang tuminamang makusog na bagyo sa probinsya kan Camarines Sur. Not only gracing us with your presence, but also gracing us with this wonderful mobile command control center vehicle. Sa probinsya ng Camarines Sur, mga bagay kagaya nito sobrang importante po dahil sa istorya ng ating probinsya, alam na po natin madalas po tayong tinatamaan ng malalakas na bagyo. Pero thankful to God, under my term, under our term, this past 3 years, wala pa po tayong ganun kalakas na bagyo na nararanasan, and we pray to God na tuloy-tuloy po yan. We pray to God na hindi po natin magagamit to sa malalakas na lugar. Pero sakali lang, tama po ang sinabi ng ating RD, it is better to be prepared than to be sorry. So sa situation ng Camarines Sur, this command center na mobile po is in true essence with our line of government that we want to be able to provide services, and we want to be able to provide security to the province of Camarines Sur, not only here within the capital, within the 3rd district, pero kung sakali may mga kalamidad sa bandang Rinconada Lake, sa Buhi o Bato Lake, o kung may mga may emergency sa Caramoan, may emergency sa North Lagonoy, may emergency sa ating mga far-flung localities, mabibigyan po natin sila ng quality, accessible, safety measures. Sakali, sa amin po, sabi ni Dr. Renato, it is important that we are able to save lives. So, for every life that we're able to save. Partiyang kan misayban ni Governor Luigi Villaferte kan resibyon ang sinambit ng Mobile Command Center kasugma sa seremonya sa presensya ni Secretary Suridom kan DOST. Balita na sa luwas kang Pilipinas kunyan. Big report kang World Health Organization ang may iwasan epekto kang paggamit ng arak sa interong kinaban kasabay ka na diskubring 7% kang kabilugan ng populasyon igwang alcohol use disorder. Ang 7% katampad na kang 400 milyon na persona, 209 milyon digdi o 50% na buhay o dependent o nakadepende sa pag-inom ng arak. Patanig kan WHO, ang nagos-nagos na pag-inom ng arak, dakulang banta sa salud, kabali na ang pagpapalala sa mga helang. Kung sa lampas 200 milyon na kataong may alcohol dependence, 3.7% sa kasinda may mga edad na. Sa Pilipinas, big report kang Institute for Health Metrics and Evaluation kan 2019, iguan 39,800 Filipinos ang nagagadan uli sa marabang rasones na may pagkaaram sa pagparainom nin arak. Ini ang Kakabuli Network News Network. Mga tugang yan po mga baretang sinunang tabiaran sa Kakampi Network News. Kunyan pong aldaw na Biyernes, 28 na kampunan na Hunyo taon 2024. Babalik pa lang kita Lunes, July na, no? Sa aga po, ang tabiaran kita Sabado sa BBS FM Naga sa mga programa niya tunuban po na alas 6 ng pag-aaga. Bali po ang programang aprobado ng serbisyong ka-40 sundong alas 9 ng pag-aaga. Sa pag-aarang kabilog na puwersa, kang Kakampi Network News, nakatawag niya ito sa pagkatod ka mga bareta, sinda Bene Dicena kan DWEB FM Kamsur sa Rinconada, Frank Sotero kan KM Kakampi Partido, asin man si Junel Cuba kan BBS FM Naga City. Sa pag-aarang kan bilog na puwersa ka mga reporters, writers, technical, kan Kakampi Network News. Alis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Ipan Bulawan sa lado technical. Ako si Jun Bernas. Mabalos. Good morning. Kakampi Network News Network
News. PBS. PBS.